Bago natin simulan ang Part 9, muli po akong humihingi ng taos-pusong pasasalamat sa walang sawang pagsuporta sa ating YouTube channel at sa mga bagong subscriber. Welcome po sa inyong lahat. Kami ni Chingua, at naisip niya na wala siyang narinig na anumang balita tungkol sa mga beta tester sa God Realm mula nang magsimula ang mga server. Nagtanong ang kaibigan niya nang may pagkainis, nagsisinungaling lang siya, hindi ba? Sumagot siya na nasa kanila na ang desisyon kung maniniwala sila o hindi, pero ibabahagi niya ang isang sekreto, ang mga halimaw sa Forest of Death ay hindi ang pinakamatinding problema. Ang mas masahol ay ang maliga sa kagubatan na puno ng mga bitag. Pagpasok pa lang sa dungeon, maraming amateur na grupo ang mababawasan bago pa sila makaharap ng kahit isang halimaw. Kahit na makaligtas ang mga manlalaro, hindi sila makakalabas at sa huli ay mapipilitang magpakamatay para mag-respawn sa lungsod. Sinabihan siya ng ibang manlalaro na tigilan ang pananakot sa mga tao, pero inabot lang ni Overreacher ang ilong niya at sinabing, "Sigurado ka ba dyan?" Sumagot ang ating bida na wala namang saysay na magsinungaling, sabay turo sa portal at sinabing pwede nilang tanungin ang mga kalalabas lang ng dungeon na nag-respawn. Nakapamewang si Chino at sinabing, nakakatuwa ito. Sumabat si Euro na siya ay halatang nagsisinungaling. Hindi pinansin ni Chino ang kaibigan at lumapit kay Sharon nang nakangiti. Sinabing tila kilala niya ng mabuti ang Forest of Death. Sa isip niya, hindi nila malilinas ang dungeon nang wala ang tulong niya. Sumagot si Sharon na hindi pa huli ang lahat para sumama siya sa kanila. Pagkatapos, bumaling si Chino sa kanyang mga kaibigan at sinabing sasama sila kahit saan. Tumingin ang ating bida na medyo nahihiya, at pumayag. Gayunpaman, nanatiling matigas si Euro at sinabing hindi siya naniniwala sa manlolokong ito at tiyak na may balak siya. Binuksan ng kaibigan niya ang system window at sinabing mauunawaan nila ito kapag pumasok na sila. Pagkatapos noon, sumali sila sa team. Napanganga ang ibang mga manlalaro sa gulat at sinabing, ang pinakamahusay at pinakamasamang team ay nagkaisa. Masayang-masaya si Blackie sa bagong miyembro ng team at sinabihan ang kaibigan niya na kakaiba talaga siya. Hindi siya makapaniwalang napasama niya si Gentle Snow sa kanila. Sumagot siya na ibibigay niya ang lahat at hindi sila bibiguin. Pagkatapos, bumaling siya kay Lonely Snow. May ngiti sa labi at kumandat pa siya habang nag-thumbs up, pagkatapos ay nagtungo na sila sa portal. Tinanong sila ng sistema kung anong antas ng kahirapan ang pipiliin nila. Matapos pumili, isa-isa silang pumasok sa dungeon. Pagdating nila sa kalagitnaan ng madilim na kagubatan, nagsimula silang magmasid sa paligid. Nagbigay ng ulat ang sistema na pumasok sila sa Hellish Forest of Death. Ang dami ng gantimpala at ang drop rate ay tumaas ng 30%, ngunit ang parusa kapag namatay ay tumaas din ng 100%. Pagkakita sa abiso, napabulala si Euro, pinili niya ang Hell difficulty. Laking gulat din ni Blackie at sinabi niya na hindi siya makapaniwalang pinili nila ang ganitong kahirapan para sa Forest of Death. Naiinis na sinabi ni Euro, kung niloloko mo lang kami, ako mismo ang magpapadala sa'yo sa impyerno na gusto mo. Nilagay ng ating bida ang kamay niya sa balikat ng kaibigan, nakangiti, at sinabing huwag siyang mag-alala. Hindi siya gagawa ng desisyon na hindi siya sigurado. Samantala, tumingin si Lonely Snow sa sangandaan at nagtanong ng may kaba, aling daan ang tatahakin natin? Sumagot siya na may napakaraming matatarik na bundok at delikadong likuan sa Forest of Death, kaya madali kang maliligaw. Sinabi niyang sundan na lang siya ng mabuti. Naglakad ang ating bida at ang mga kasama niya sa unahan habang sinabi sa iba na sundan sila. Bumaling si Euro kay Chino at nagtanong, talaga bang susundan natin sila? Tumango si Chino at sinabing pagkakatiwalaan nila siya, pansamantala. Sumabay na rin sila sa grupo.
Samantala, iniisip ng ating bida na para malampasan ang Forest of Death, nagpadala ang Shadow Guild ng daan-daang manlalaro para galugarin ang bawat sulok ng dungeon. Matapos lamang noon, nagawa nilang bumuo ng mapa. May kabuuang 36 na iba't ibang daan sa Forest of Death, na lahat ay magkakaugnay sa mga pinakakakaibang paraan. Gayunpaman, 3 lamang sa mga ito ang tumutungo sa unang boss. Nagpatuloy silang tahimik na naglakad sa landas ng ilang sandali. Biglang bumaling si Yuro sa kaibigan at nagtanong, "Sigurado ka ba na dadalhin tayo ng grupong ito sa tamang lugar?" Sumagot ang kaibigan niya, "Sa ngayon, tama naman ang lahat. Wala pa tayong nakikitang kahit ano. Wala pang mobs, ngunit napalingon siya sa mga halimaw sa likuran nila at sinabing tumingin siya. Ang grupo ng mga halimaw ay sinusuri ang sangandaan na dinaanan lang nila. Kung dinala niya ang grupo ng bahagya pang mas mabagal, siguradong hindi naiiwasan ang laban." Sumagot siya na mga mobs lang iyon, ano bang dapat ikatakot? Binalingan sila ni Sharon at sinabing walang mahalagang item na mahuhulog mula sa kanila, kaya't wala nang dahilan para labanan sila. Dinilaan siya ni Yu bilang sagot at inisip na tiyak ayaw lang nitong ipakita kung gaano kaliit ang damage na kaya niyang gawin. Napansin ni Blackie ang isang maliit na bakanteng lugar sa unahan at nakangiting sinabi na halatang halata na ito ang lugar kung saan lalabas ang boss. Huminto siya at nagtanong ng nalilito, nasaan sila? Biglang umuga ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa, at nagumpisa silang kabahan. Sinabi ng ating bida na maghanda na sila dahil lalabas na ang boss. Sa sandaling iyon, nabiyak ang lupa at lumabas ang isang napakalaking halimaw na hugis kuneho. Pagkalapag nito, nakita nila na mayroon itong 6,000 health points. Isa itong 3rd level chieftain rank monster na tinatawag na Wilmy. Si Wilmy ay isang mabangis na night rabbit na may mga matutulis na kuko na parang bakal. Mahilig itong salubungin ang mga bisita gamit ang isang madugong labanan. Ipinakita ni Wilmy ang kanyang mga matutulis na kuko na may ngiti sa labi, at binigyan ng babala ng sistema ang mga manlalaro na mag-ingat dahil puro karne lamang ang kinakain ng halimaw. Inilabas ng halimaw ang kanyang dila at dinilaan ang kanyang mga kuko. Nagtanong si Lonely Snow, "Diretso ba tayo sa boss? Wala pa tayong napapatay kahit isang mob." Kinumirma ni Sharon ang sinabi niya at sinabing walang mahalagang item mula sa mobs, kaya mas mabisa kung harapin na nila agad ang boss. Agad namang hinugot ni Chin ang kanyang espada at itinutok ito sa halimaw. Nagtago naman si Ander sa likuran niya. Bumaling ang ating bida kay Lonely Snow at sinabing kunin niya ang role ng tank. Siguraduhin niyang nakatuon ang atensyon ng halimaw sa kanya. Para sa iba, huwag silang mang-agaw ng aggro. Naguguluhang nagtanong si Yu kung ano ang ibig sabihin nito. Ipinaliwanag niya na ang role ng tank ay para sa mga klase na may mataas na HP at depensa. Ang tungkulin ng tank ay gawing siya ang atakihin ng lahat ng halimaw para ligtas na makapagbigay ng damage ang iba. Ang pagnanakaw ng aggro ay nangangahulugan ng pagkuha ng mas mataas na aggro value kaysa sa tank. Kapag nangyari ito, ang boss ay aatake sa manlalarong may pinakamataas na stat, na madalas ay may mababang HP at depensa, kaya madali silang mamatay sa isang atake. Sinabi niyang huwag silang mag-alala dahil bibigyan niya sila ng mas detalyadong tagubilin mamaya. Sa ngayon, kailangang umatake sila ng walang pag-aalinlangan. Agad na sumugod si Lonely Snow sa laban gamit ang dash skill, at nagtanong si Sherfong ng nalilito, saan siya tumatakbo. Wala pa tayong buffs. Naguluhan si Lonely Snow at sinubukang bumagal, sabay sigaw na hindi niya makancel ang dash sa gitna. Dahil sinubukan niyang bumagal, natapilok siya sa isang bato. Napakamot sa ulo si Wilmy, tila nalilito, at bigla siyang sumugod na may mabangis na tingin. Napansin ito ni Lonely Snow at napasigaw, tapos na ako.
Hinampas ni Blackie ang kanyang staff sa lupa at sumigaw, ang mga bayani ay hindi namamatay. Sabay gamit ng bago niyang skill para itali ang boss gamit ang mga tinak. Nagpasalamat si Lonely Snow ng may. Ngumiti si Lonely Snow bilang pasasalamat sa tulong at agad na umatake sa ulo ng halimaw, na nagresulta sa pagtalsat nito pabalik. Gayunpaman, ang atakeng iyon ay nakabawas lamang ng 11 hapi mula sa halimaw na may kabuuang 50 hapi. Nagtanong si Euro, akala mo ba katawan mo ay parang cannonball o kung ano? Samantala, nagsimula ng mag-cast ng spell si Euro upang gamutin si Lonely Snow. Nang gumaling ito, nagpasalamat siya sa kanya. Nagsimulang hamina ang mga tanikala ni Blackie, at napabulalas siya, hindi ko na siya kayang pigilan. Sa sandaling iyon, nabasag ni Wilmy ang mga tinak at nakatayo na muli si Lonely Snow. Pinunasan niya ang pawis sa kanyang mukha at sinabing tatakbo na siya. Agad siyang sumugod upang umatake muli. Nagsimula nang bumalik ang atake ng boss, na nakatuon ang lahat ng atensyon nito sa kanya. Kasabay nito, ang ating bida at Shin ay sabay na sumugod din. Habang tumatakbo, napansin ng ating bida na maganda ang kilos ni Lonely Snow. Umatras ang kasama niya, kaya nakapagsigaw siya at si Chinyua ng ilang malalakas na atake. Samantala, si Euro ay nagliyab ang kamay at sinabing, tumabi kayo. Itinuro niya ang kanyang kamay pasulong at nagpakawala ng isang malakas na agos ng apoy sa halimaw. Tumalon si Lonely Snow sa gilid, halos tamaan ng apoy ni Euro. Tumama ang apoy sa mukha ni Wilmy, na nakabawas ng 110 hapi, dahilan upang kabahan si Sharon. Tumawa si Euro at nagbiro, ako pa rin ang nangunguna sa damage. Nang hamupa ang apoy, malalim na napabuntong hininga ang halimaw at biglang nagwala. Tumaas ng 30% ang lakas ng atake at bilis nito. Sinabihan ng ating bida si Euro na ang skill niya ay nagdulot ng sobrang damage. Sumabat si Chinyua at sinabing, ibig sabihin, ang atensyon ng halimaw ay nasayo na ngayon. Napatingin si Euro sa sarili at nalilitong nagtanong, ako. Biglang sumugod si Wilmy sa kanya ng napakabilis. Napamura siya ng malakas nang maunawaan niyang siya na ang target ng halimaw. Ang spell niya ay nagdulot ng sobrang damage, dahilan upang siya ang pagtuunan ng pansin ng boss. Naging balisa siya habang papalapit ang halimaw. Sa mismong sandali na aatakihin na siya, ginamit ni Sharon ang Thunder Flash skill at tumama ng malakas na suntok, na nagpatigil sa atake ng halimaw. Napaupo si Euro sa gulat at tumangala sa halimaw. Sa mga sandaling iyon, galit na tumingin ang halimaw kay Sharon at sinabi nito na ang damage ng mga boss na nasa berserk state ay napakataas kaya't walang saysay na ipagtanggol ito.